ng atin pong topic ay mahalin ang Diyos ng buong kaluluwa. Kasama po sa pag-ibig sa Diyos ng buong kaluluwa ay ang tapat na paghingi ng tawad o pagsisisi. Yung tinatawag na repentance. And I'll be preaching this with the title of A Contrite Heart. At tinignan natin yung pusong ito is repentant. This is the other synonym word from the word repentant. So repentance ay ating pong tatalakayin, pag-uusapan sa tatlong bahagi. Repentant as a call of salvation, repentance as a change of mind, and repentance as a renewal of heart or mind in understanding God's love. So yun po yung tatlong yun, na aking ibabahagi sa inyo. Ngayon, ang Psalms 51, mga kapatid, this is the verse o passage. Nung ako po ay mag-backslide, I was experiencing backsliding since then when I was siguro mga nasa college years na po ako. Dahil sa isang pangyayari, hindi ko na ikukwento kasi bata pa naman ako noon, lang. And then, for 3 long years, ayaw ko magpakita sa church. For 3 long years, ayaw kong may bibisitang pastor or mga kabataang dadalaw sa akin. Tinataguan ko talaga sila. And I go with my barkada. Sumasama ako sa kanila. Umaga na hindi ko ginagawa dati, gumagapang sa kalasingan, nung ako po ay nag-backslide. Nakatulugan na nga naming magkabarkada yung sa sagingan. Nakatulog kami sa sagingan. Because, sabi ko, why? And then, nung nakakaroon uli ako ng realization, siguro, I think the Lord is really calling me once more. Talagang, parang may pader sa harapan ko every morning na pagising ko, hindi ako masaya. Parang laging may wall. Hindi ko makita yung bukas. Nawalan ako ng hope. So, I cried to God and I said, Lord, babalik na po ako sa inyo. Then when I cried that night or that day, the Lord clearly said to me with His Spirit, go to your room and buksan mo ang Bible, Awit 51. Grabe, unang verse pa lang, umagulgol na ako ng iyak. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. Tagalog pa yung binasa ko dati. Tapos bigla umakyat si nanay, buhay pa siya noon. Sabi niya, o anak, bakit ka umiiyak? Di naman kita pinagalitan kasi lagi ako napapagalitan. Sabi ko, Nay, natagpuan na uli ako ng Panginoon. Sabi po niya sa salita niya, umiyak din siya. Niyakap niya ako. Wow, sabi ko, Lord. Kaya nung binabasa ko at binabalikan ko ito, nire-remind uli ako ng Panginoon, how gracious is God to me. At alam nyo, this psalm gives a tragic context of David's plea. He had sinned in murder, in adultery, covering his sin, and in hardness against repentance. Nawala sa kanya yung kalambutan ng puso nung nagawa niya ang kanyang kasalanan. Ano yung context na yon? Nung siya magkasala kay Urias, kay Uriah, na asawa ni Bathsheba, at kay Bathsheba din. At di lang siya nagkasala maging sa buong bayan ng Israel dahil nadamay po ang buong bayang Israel sa kanyang nagawang pagkakasala. Kung babalikan lang natin, may pangyayari, instance one time si David habang nakikipagdigmaan ay umuwi sa palasyo. And then while he was there, nag-iisa, munta sa tore, and then doon niya nakita ang babaeng si Bathsheba na naliligo at pumasok na sa kanya ang temptations. Pinatawag niya ito, tapos alam niyo na kung ano nangyari. Siyempre bilang hari, hindi makatanggi. At nangyari yon. So, nung napagtanto niya na baka may mangyari, baka may mabuong baby, pinatawag niya si Urias o si Uriah. Pinauwi, yung general na to. Sabi niya, umuwi ka at sa bahay niyo.
Sabi nung general, hindi siya pumasok sa bahay, nagstay sa gate ng bahay. Hindi ko kayang maatim na sa asawa ko, labing-labing na masaya kaming dalawa, samantalang ang troops ko namamatay doon. So hindi nagtagumpay si David. The second attempt, nilasing niya. Tinawag niya sa palasyo, nag-inuman sila. Nung nalasing, uwi ka sa bahay mo, punta ka sa asawa mo. Ganun din, kahit lasing na. Nagstay pa rin siya doon. I cannot accept this commitment na itatalikuran ko ang commitment ko na troops ko na mamatay doon. The third attempt, wala na siya magawa. David wrote a letter doon sa nakakasakop kay Uriah. Ilagay mo siya sa front line. Alam niyo naman ang digmaan nung araw. Ang namamatay yung nasa harapan. Kasi espada, palaso, bow. So namatay si Uriah sa madaling salita. Then kinuha na ni David si Bathsheba kasi balo na. Walang kaalam-alam ang buong bayang Israel. Then one time, si Nathan, kinausap siya, hindi directly sinabi, "Mahal na hari, meron akong isusumbong sa inyo. Merong isang napakayamang tao na hundreds ang kanyang tupa. Tapos may isang mahirap na tao na meron lang siyang iisang matabang tupa na inaalagaan, kinuha pa at pinatay yung may-ari." Nako, namula sa galit si David. Sino ang taong yan? Dapat siyang mamatay. Nakalimutan na niya yung mga ginawa niya, no? Dito sabi dito, nawalan siya ng hardness against repentance. Nagkaroon siya ng ganung puso. Sabi ni Nathan, kayo po yon, mahal na hari. Biglang nanginig si David. Kala niya, walang nakakaalam. Alam pala ng Diyos. At sinabi kay Nathan. Then, sinira niya ang damit niya. Naglagay siya ng abo, nanalangin siya. Ito yung prayer niya. Psalms 51. Alam niyo, habang binabasa ko, hindi pala, talaga si David, hindi din siya makatulog daw. Simula nung mangyari yun. Hindi siya mapakali. Pero pinaglalabanan niya ang kanyang puso. At patuloy na lumalayo sa Diyos. Kamusta po tayo? Kamusta po tayo? For David, it took a bold confrontation of Nathan, the prophet, to shake him from his yet once shaken from this. Nasa Salmo. Yet once shaken, nung maramdaman niya, David came in great honesty, brokenness before God. Gusto ko po yun na makita natin sa diwa ng tinatawag na repentance o pagsisisi. Tayo ba'y nagsisisi? O tayo'y naninisi? Madalas, tayo ay naninisi. In moment of silence, let us pray. Let us open our hearts and be ready sa word ng Panginoon na sasabihin niya sa atin this morning. God, Father, we come to you with humble spirit. Kayo po yung totoo nakakakilala sa amin. Wala po kami may tatago sa inyo. Today, this morning, by virtue of the death of the Lord Jesus Christ, allow us, Lord, to be ready and prepared sa message po ninyo na hindi po kami lalayo kundi lalo kaming lalapit sa inyo as we understood, Lord, yung ibig sabihin ng repentance. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ito. At katulad ni David, tulad ni Haring David, i-shake niyo po yung puso namin. Shake niyo po yung mind namin that we would come in great honesty and brokenness of our heart before you, God. Sa gayon, araw-araw po naming iintindihin kung ano yung ginagawa niyo po sa amin. Pangunahan niyo po kami sa tulong ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Before I start, meron akong dalawang word na ipa-plus natin sa screen. The word repeat and repent.
Halos parehas lang naman yan, nagkaiba lang ng dalawang letter. Yung word na A, yung letter A sa repeat, and yung letter N sa repent. So, when you realize this at uunawain natin, ano ba yung A at saka N na naging diferensya ng mga salitang ito? Yung repeat, no? Ito sabi ni David sa Psalms 51 verse 5, "Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me." Kapag po yan ang nasa mind natin, gagawin natin yung una, repeat. Wala na akong pag-asa, makasalanan ako. Pero he recognized that, no? So, ang repeat ay mayroong letter na na-diferensya na A. Na ang ibig sabihin nito ay again. Paulit-ulit. Paulit-ulit lang, no? Pag sinabing repeat, cycle, it is a cycle of sinful actions. Particular, ang pinag-uusapan po natin ay repentance. So, ang ating context po ay tungkol sa paggawa ng mali. So, ito po ay paulit-ulit na actions o sinful actions kung saan intentional and repeatedly. Sinasadya, tas paulit-ulit. Hindi natin naintindihan ng word na repent, mamaya intindihin natin, pero madalas baka ito ang nagagawa natin. Instead of repent, we say repeat. Instead of repentance, laging inuulit. And it also no sense of guilt. Naramdaman niyo na ba yon? Si David nawalan yan eh. Nawalan siya ng sense of guilt. No? Parang naging normal na lang sa kanya yung mga nagagawa niyang pagkakamali. But still, God is reaching him. Hindi tumigil ang Diyos sa pag-abot kay David. Consequences driven. Minsan natatakot tayo sa consequence. Hindi doon sa kasalanan na nagagawa natin sa relationship natin sa Panginoon. And the fourth is twisted mindset on grace and sin. Sa isang Kristiyano, masyadong naaabuso ang salitang grace. Ay, napatawad naman na ako, ligtas na ako, pwede na akong gawin lahat ng bagay. Alam niyo ba, may nagtuturong mga ganyan? Kakalungkot lang, pinapasok sa iglesia, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, total, napatawad ka naman na. Totoo po, pinatawad tayo ng Panginoon, pero let us understand the word grace of God. It is a wonderful word that describes God's love and attitude. Now, sa Psalms 51, 3 and 4, ito sabi niya, "For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge." Nagkaroon na ngayon siya ng realization nung sabihin sa kanya ni Nathan, "Mahal na hari, kayo po yung mayamang lalaki na yon. At ang tinutukoy po doon na may-ari ng lupa ay si Urias. At ang tupa ay ang kanyang asawa na si Bathsheba." Pak! Para siyang sinampal ng napakaraming paulit-ulit. Biglang nanlumo yung kanyang tuhod. Now he said, I know my transgressions. Naging clear sa kanya yung kanyang pagkakamali. At yung sin is always before me. Lagi niya everyday na andun sa mind niya, pero hindi niya pinapakinggan. Nagkaroon siya ng harden of the heart. And now, biglang nagkaroon ng malakas na tinig sa kanyang pandinig. Kaya sabi niya, now I realize, kaya pala hindi ako makamove because my sin is always before me. And he realized na against you. Tingnan niyo, kay Uriah siya nagkasala, kay Bathsheba, pero inamin niyang talagang sa Diyos siya nagkasala. Dahil sa umpisa pa lang, alam niya may paglabag na siya sa Diyos. Now, let's talk about the word repent. Ito yung sinabi ni David, kinikilala ko ang aking pagkakasala. So, ang ibig sabihin ng letter N, no, not again. Yan. So, yan ang ibig sabihin ng repent. Yung A, again, and again, and again. Yung N, no, not again. No more. No? Yan po ang sabihin ng
pagka pinignan natin yung dalawang salita, ano? So, saan tayo? Sa una, sa pangalawa. Now, we will be discussing about the second, repent. Ang repentance, according to Webster New World College Dictionary, defines this. Repentance as repenting or being penitent, feeling of sorrow, especially for wrongdoings, compunction, contrition, remorse. Sa definition na to, mababaw po ito compared to the biblical definition of repentance. Ito po ay parang naandoon lang sa kababawan ng nararamdaman. May mga taong feeling na nagre-remorse, contrite, pero walang pagbabago. Ang biblical definition of repentance is leading to this. Kaya nga sabi ni Haring David, sabi niya sa verse 17, the sacrifices of God are broken spirit, broken and contrite heart, O God, you will not despise. God will not despise a broken spirit. No? So, tingnan natin ang biblical definition. In the original Greek, the word repentance is metanoia. Metanoia is the term that is most commonly translated as repentance in English, but this word literally means change of mind. Pagbabago ng isip. It helps us understand what repentance really means. Yung remorse, magkakaroon tayo ng mas malalim na pagkaintindi bakit tayo nagkakaroon ng contrite heart, bakit tayo nagkakaroon ng remorse, bakit tayo nagkakaroon ng feeling of sorrow, bakit tayo nagkakaroon ng compunction. Yun yung ibig sabihin sa Bible ng change of mind, metanoia. Fundamentally, repentance is a change of mind, a switch from an outlook that esteems sin to one that is considered detestable. Ito po ay kinuha ko sa isang biblical dictionary. Ang sabi dyan, repentance is a change of mind, tapos switch, no? From an outlook that esteems sin to one that considered detestable. Ngayon, iba na yung outlook niya sa sin. Napakarumi. At isa pang karanasan ko na parang dito ko na-interpret sa talagang salitang repentance. Yung naglalaro po kami ng aking mga pinsan, no? Sa tabing dagat habang naliligo, summertime. Nagbabatuhan kami ng kung ano-ano madampot sa tabing dagat. So I just grab, no, yung parang seaweeds. Dami. Binato ko sa kanya, yung pinsan kong babae. Bigla siya nangisay. Tapos biglang nagkaroon ng seizure, namula siya, parang bubulabin. Ako, hindi namin alam gagawin. Takbuhan yung mga tao, dinala sa ospital. Yung pala sobrang taas ng kanyang poison at saka allergy niya doon sa nadampot ko na seaweeds na ibinato ko sa kanya. Nagkakasiyan kami. At sa pagdating sa bahay, alam ko na mangyayari. Dapa. At talaga napakaraming latay ang inabot ko that day. So sabi ko, parang nagkaroon ako ng trauma na pag nakakakita ko ng seaweed, katumbas niya pamalo. Takot na ako. Nilalayuan ko na siya. Sabi ko, ito yung ibig sabihin ng repentance eh. Ganito pala yung meaning ng repentance. Magkikreate sa iyo na sobrang takot doon sa ginawa mo. Dahil may napahamak at sa kalalagayan ng tayo ang mapapahamak. So, doon ko lang na-realize, ito yung ibig tamang interpretation ng repentance. So talagang sabi dito, sabi ng biblical definition, and switch from an outlook that esteems sin to the one that consider it detestable. Nadidiri ba tayo sa kasalanan? Ganun ang ibig sabihin doon ng repentance. Yung ayaw na talaga natin magkaroon ng any association with that. So, repent meanings not again. Yun yung naramdaman ni David nung sabihin sa kanya, mahal na hari, ikaw po yun. So, ito po yung unang word. Pag ginagamit po ang salitang repentance sa Bible, it is a call to salvation. Tawag sa pagliligtas ng Panginoon. May dalawang requisites of repentance included in sub. Ito pong sub ay salitang Hebrew. Nang ibig sabihin din po ay repentance.
Na ang ibig sabihin, to turn from evil and turn to the good. So, pagtalikod sa masama at pagharap sa mabuti. Yun po yung sa Old Testament definition. Ng salitang ito ay salitang sub. No? So, dalawa yon. Dalawang pagtalikod. So, ibig sabihin ng repentance is turning. Turn your back from the other and turn your front doon sa other. Sa Isaiah chapter 45 verse 22, ito sabi ng Panginoon, as a call to salvation to the nation Israel. Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. So, God is calling the people of God na bumalik sa Kanya. Kasi tumalikod sila eh. Kaya sila nasa kalalagayan ng sila po ay nasa exile because of their sin. And they're not repentant for that. Kaya God, through Isaiah, is calling them to return to Him for their salvation. And then, sa Luke chapter 13, verse 5 sa New Testament, ito ang sabi ng Panginoon, I tell you, no, but unless you repent, you too will be perished. Ang konteksto po nito ay, basahin ko lang po para mas maintindihan natin kasi nakalagay no eh. Ayan, sa Lucas chapter 13. I will be reading this translation ng New English version po. Sabi dito sa 5, ang ano doon, ay sabi niya, there were some present at the very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifice. And he answered to them, do you think that these Galileans was worse sinners than all the others Galileans because they are suffered in this way? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. So, mayroong sinasabi ang Panginoon, no? Yung ginagawa ng mga taong ito, sa tingin mo ba, mas worse ang ginagawa nila sa'yo? No. Pareho lang kayo kung hindi ka magsisisi. Ikaw din ay parurusahan. Sometimes, we look at others' fault na mas malaki sa atin. Pero hindi natin naiisip, tayo din ay nagkakasala. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So there is a call to salvation. Come to Him and ask for forgiveness. In Matthew chapter 4, verse 17, from the time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So yung repentance po is also a call to salvation. Dalawa yon, no? Turn your back from evil and turn your face to God. That is a call of salvation. Hindi po yung salvation, pagligtas sa tayo, okay na, hindi na ako kasi secure na ako. So mamumuhay ka na doon sa gusto mong pamumuhay. No, you have to turn your back to sin. And humarap ka sa Diyos. So, repentance as a change of mind concerning sin. Ito na po yung metanoia. The word metanoia is a change of mind concerning sin. Alam niyo po ba na ano ba tingin natin sa kasalanan? May malaki po ba o may maliit? Maliit lang naman yung nagagawa kong sin. Okay na yun? No. Si Jesus namatay sa kasalanan. Hindi sinabing malaki o maliit na kasalanan. He poured out His blood for the sin of man. He was crucified. Sinaktan siya ng labis-labis dahil sa kasalanan. Kaya kung sasabihin natin maliit lang naman yung kasalanan, hindi natin naiintindihan ang salitang repentance. Hindi natin naunawa ang ibig sabihin ng pagsisisi. At kaya hindi natin magawang mabuhay na mayroong kabanalan kasi nga hindi natin naiintindihan ang salitang pagsisisi. Now today, dapat maintindihan natin, mabago yung isip natin sa salitang ito, lalo na pagdating sa kasalanan. Sabi ni Haring David, ako'y nagkasala, no? Sabi niya, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned
and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in inquiry, and in sin did my mother conceive me. Biglang bumalik sa kanya yun, na ako ay sinilang na makasalanan. Pero alam niyo po ba, lahat naman tayo sinilang na makasalanan. Minana natin. Alam niyo sa discussion namin sa classroom discussion last week, may nagtanong sa akin, Pastor, ang isa po bang baby, pag namatay, pupunta sa impyerno? Ouch, grabe naman tanong yan. At patsaka po yung yung mga may problema sa pag-iisip. Sabi ko, ang grace ng Panginoon, hindi natin pwede ikahon sa theology. God's grace is, and God's salvation is offered. Doon sa walang kakayanan, grace ng Panginoon iira sa kanya. So, ibig sabihin, ang kamatayan ni Jesus, pinatawad ang minanang sala. Pero every person na nagkaroon ng tamang senses, nagkakaroon ng sense of morality, you are accountable to your actions. And you need to repent. And you need to ask forgiveness. But this baby, may problema sa pag-iisip, wala silang kapasidad na maunawaan yung moralidad. And they are in the stage of innocence. And God's grace will save them. Sabi ko, kaya walang baby na pupunta sa impyerno. Because God's grace will save them. Pero tayo, na may sense ng morality, accountable tayo sa actions natin. And we need to repent. At alam ko lahat tayo is accountable with that. Wala naman dito may problema sa pag-iisip. Wala naman ditong baby. Tama? So, God is addressing this message to us. Let us change our mind concerning sin. Itrato natin siya napakadumi. Itrato natin siya napakasakit. Sapagkat yan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang hatid niya ay kamatayan. Ang hatid niya ay puro pagkakasakit. So kung paulit-ulit lang natin gagawin repeat today, repeat tomorrow, repeat the next day, you do not understand the love of God. You do not understand the word repentance. So repent is not again. Nagkakamali, nagkakasala na nagagawa, pero hindi sinasadya. Nag-i-struggle, nakikipagbuno sa tukso. Kaya lang, minsan dumarating talagang mahina tayo, kaya tayo naigugupo ng temptation. No, repentance means that we are truly sorry for something we have done. Hindi doon sa mga consequence lang. And want to change our behavior according to Walter M. Dunnett. Yan yung sabi niya. Pero sa atin, ano ba talaga ibig sabihin ng repentance? Are we really sorry? Naramdaman ba natin yung naramdaman ni David? Nung sabihin sa kanya ni Prophet Nathan, ikaw ang mayamang taong yun. Minsan pag walang nagbubulgar sa atin, wala tayong hindi natin nararamdaman yun eh. Nakakatakot pag ang Panginoon ang naghayag. Ipapublic ng Lord ang pagkakasala natin, itinatago natin ng paulit-ulit. Masakit. It will really ruin us and broke us. Pero salamat, si David, hindi siya yung kundi tinanggap niya yung kanyang pagkakamali. Isaiah chapter 1, 16 to 17 says, wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Sinama ng Panginoon yung justice sa pamumuhay. No? Inabot ng Diyos ang bayang Israel sapagkat ito yung nakalimutan nila. Namuhay sila sa klase ng pamumuhay ng mga Babylonians, Assyrians.
Then sinabi ng Panginoon, God is calling them to change their mind dahil na-corrupt na yung isip nila. Sabi niya, make yourselves clean. Come to me. Take your evil deeds out of your sight, of my sight. Stop doing wrong. Learn to do right. Yan po yung ibig sabihin ng repentance sa biblical definition. And then, sinabi rin po, ito po yung thinking naman ni Pablo concerning repentance sa New Testament. 2 Corinthians chapter 7 verse 9 to 11, sapagkat ang Korinto, pag mabasa yung unang letter ni Paul, grabe ang ginagawa ng church na to, detestable in the sight of God. Now he is addressing once more in this letter. Yet now I am happy not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. Kasi ang sasakit ng mga binanggit ni Paul rebuke talaga. So kung kayo po sabi niya, kung kayo ay nagsusoro dahil sa mga ginagawa, masaya ako. Kasi naglilid yan sa repentance, naglilid sa paghingi nyo ng tawad sa Diyos, naglilid sa inyo sa pagsisisi. For you become sorrowful as God intended, and so we're not harmed in any way by us. So hindi talagang directly sinakta ni Paul, kundi ang Diyos ang nangusap sa kanila, kaya sila nagkaroon ng sorrow. Ano ba yung sorrow sa Tagalog? Kalumbayan. Nalumbay sila sa mga nagagawa nila dahil sa mga na-realize nila na mali ang kanilang ginagawa. But worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you. Ayan na, sabi niya. What earnestness, what eagerness to clear yourself, what resentment, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. Every point, you have proved yourself to be innocent in this matter. So mawawala na po kayo ng guilt kapag nagrepent tayo, pag nagsoro tayo sa ating nagawa. Pag humingi tayo ng tawad, pag tayo ay nagsisi, tanggalin na ng Diyos ang guilt. Wala nang paghahangad pa na maganito, ganyan. Wala nang eagerness to clear yourself because God already made you clear and clean. Wala na rin yung resentment. Ano ba yung resentment sa Tagalog? Tanim ng sama ng loob. Hindi na tayo na-alarm. Hindi na tayo naghahangad pa. Wala nang nagiging concern. Ready to see justice done. Kasi kapag tayo humingi ng tawad according to Paul, sabi diyan, every point you have proved yourself to be innocent in this matter. Magiging innocent tayo uli sa sarili natin. Pag humingi na tayo ng tawad ng Diyos, kasi pinatawad na tayo ng Panginoon. I-clear ng Diyos ang mind natin. Yan ang isip ni Paul. John chapter 8 verse 11 sa New Life Version. She said, "No, sir." Jesus said to her, "Neither do I say you are guilty. Go on your way and do not sin again." Sino po ito? Yun yung babaeng dinala at iniharap ng mga tao dahil nahuli sa akto ng kanyang pangangalo niya. Bias sila daw, wala yung lalaki. Dapat dalawa sila. Babatuhin na ng mga tao. Sabi, ang Panginoon, nagsulat lang siya. Sabi niya, okay, sinong walang kasalanan sa inyo, maunang bumato. Then pag tingala ng Panginoon, wala nang matao, pati mga bata pala nakikibato doon. Ano ba kamalayan nila sa ginawa ng taong to? Alam niyo po, pati bata din sinasamang mambabato doon. Pati bata umalis. Na-realize din ng bata, makulit ako Pasaway ako sa aking nanay. Kasi nagsulat ng Panginoon, di ko alam kung anong sinulat doon Tapos sabi ng Panginoon, nasaan na yung hahatol sa'yo? Nag-alisan na po. Kaya sabi niya, gayon din, hindi na kita i-condemn. Hindi na kita ilalagay na guilty. Umuwi ka na. Huwag ka na ulit magkasala. Let us change our mind. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Mabuhay tayo na malaya sa kasalanan. Pastor, nagkakasala ako. Yes. Sino dito walang kasalanan? God said through Apostle John in his first letter, epistles, hindi yung gospel. Sabi niya,
Kung sinasabi ninyo, ninuman, na wala siyang kasalanan, wala sa kanyang katotohanan. Sa verse 10, kung sino man ang nagsasabing hindi siya nagkakasala, ginagawa niyang sinungaling ng Diyos at wala sa kanyang katotohanan. Verse 9, if we confess our sin, recognizing nagkasala tayo, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Pag nagkasala tayo, recognize it before the Lord. Just like David. Naging sorrow ang kanyang spirit. Lumuhod siya sa Panginoon, humingi ng tawad. God, forgive him. God will forgive us kapag nagkakasala tayo. Hindi niya tayo tataboy. Mahal niya tayo. And this is the third point of the meaning of repentance sa biblical. Renewed mind concerning God's love. Naintindihan ba natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Sabi ni David sa Psalms 51 verse 1 and 2, have mercy on me, O God, according to your loving kindness. Now he understood the loving kindness of God. Ang tawag po dyan sa Hebrew ay hesed. Na faithful love ang ibig sabihin po ng salitang hesed. Loyal love ang ibig sabihin. Naintindihan niya ang katapatan ng pagmamahal ng Diyos sa kanya sa kabila ng kanyang ginawa, ng kanyang kasalanan. Alam niyang mahal pa rin siya ng Diyos. Alam ba natin na mahal pa rin tayo ng Diyos? That God did not change His love to us. Kahit tayo nagkakamali. Pero nawa, yung love na yun yung babago ng isip natin. I-renew natin ang mind natin sa pag-ibig ng Diyos. The more we understand the love of God, the more we cling to Him. According to the multitudes of your tender mercy. Ito pa, ang gaganda ng sinabi niya. According to your multitude of your tender mercies. Mercy na nga, dinagdagan pa niya ng tender. Ang habag ng Diyos, sobrang lambot na ng puso niya. Mas malambot pa ang naramdaman ni David sa kabila ng kanyang nagawang pagkakasala. At sabi niya, multitude. Alam natin, our sins are multitude. But the love of God and tender mercy of God is more than that. More than that. Because His love is eternal. Blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Then, sa salitang ito, sabi ng Panginoon, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. This is the word He said, His loyal love, His covenant mercy. It was well-pressed request with the eloquence of true brokenness. Hinihiling ng isang pusong basag na puso na talagang iyon ay bababa at mararanasan niya. Naranasan po ni David yun. Mararanasan din po natin kung ang ating puso ihaharap natin sa Diyos na nababasag, nagdadalamhati dahil nakakagawa tayo ng pagkakasala. According to the multitudes of your tender mercy, men are greatly terrified at the multitude of their sin. But here is a comfort. Ito po ay kinuha kong sa article. Our God hath multitude of mercies. If our sins be in number as the hairs of our head, God's mercy are as of the stars of heaven. According to Spurgeon, kinote ni Simpson. Wow! Ang galing, pag na-understand lang natin kung gaano kalaki yung paghabag ng Diyos sa atin, yun yung magiging dahilan para matakot tayo na gumawa ng mali. Hello? Kapag naintindihan na natin, sobrang nalinis na tayo ng Panginoon, matatakot tayong pumunta sa Rome. Hello? Have you pictured yourself na naka-all white?
Hanggang sa sapatos, medyas. Gamitin natin puting buhok. Tapos lalakad ka dyan. Ang lakad mo ba dalas-dalas? May madadaan ng kamputik, parang hindi gagawin mo maingat kang dadaan, iiwas ka, kaya lang may dumaan sa sakyan, natalimsikan ka, ay, nadumihan ako, ganon. Hindi yun. Di ba pag nadumihan tayo, parang tingin ng tingin tayo sa damit natin, di tayo mapakali. Right? Tama ba? Wala naman sigurong nadumihan na para lang walang pakialam. Logically, pag nadumihan tayo, ang iniisip natin, tanggalin yung dumi. Pero bakit pag nagkasala tayo, di natin naiisip yun? Pinatawad na tayo ng Panginoon, nilinis na tayo, binihisan ng kanyang pagkatao. Righteousness is clothed in us. Lumakad po tayo na may pag-iingat sa mundong ito sapagkat ang mundo ay nadumihan po ako. Tanggalin ko po itong maruming damit and pengi po uli ng bagong damit na bihis niyo po sa akin. Hindi siya magsasawang i-provide ang malinis na damit sa atin tuwing uuwi tayo sa kanyang narumihan. Amen ba? Napakarami ng kanyang garments. Walang katapusan. Ang garment industry ng Panginoon. Lahat all white. Babalik yan ng Panginoon. Basta bumalik tayo sa Kanya at humingi tayo ng bagong kasuotan na narumihan. So, yun ang sabi ni Spurgeon. Now, in Psalm 51, verse 7 and 9, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear the joy and gladness. Let the bones of crust rejoice. Hide your face from my sin. Blot out all my iniquity. Grabe yung prayer ni David. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Alam niyo, sa Old Testament po, yung cleansing with hyssop, ito po ay a Levitical law para sa mga priest who use the hyssop to sprinkle the purifying water. So, si David, naiintindihan niya yon, no? Sabi niya, here is the psalmist petitions the Lord to be his priest, taking the hyssop and by declaring him cleansed from all sin. Ayon kay Van Gemeren sa kanyang pag-aaral ng Levitical law. Imagine, no? Yun yung isip niya, linisin niyo po ako at ako'y magiging malinis. Hugasan niyo po ako at ako'y magiging simputi ng niebe, ng snow. Hindi man tayo nakakita pa ng snow dito, no? Huwag nila maasin kasi marumi ang asin natin eh. Parang ang hirap i-describe. Bumili na lang kayo ng Tide. Hindi naman tayo naka-online, no? Ibabad nyo ang puti, ang ganda, tapos ilagay nyo sa, itut nyo na lang yun, yung promotion ng, kasi yung promotion eh. Ibabad. Ang sarap. Alam niyo po, naglalaban naman karamihan sa atin dito, no? Hindi na uso yung yung kula. Uso pa ba yung kula? Na ibababad sa sabon, tapos ilalatag sa lona, andoon yung mga puting damit na nakabilad sa araw. Matrabaho kasi yun. Ngayon, saksak na lang sa washing machine. Bahala ka na washing machine kung gusto mo paputiin o hindi. Di ba? Ako nagbababad pa rin ako ng puti. Para at least, hindi man nakabilad sa araw, at least natanggal na yung mga stain doon. So, ganoon ang gagawin ng Panginoon sa atin. Lilinisin tayo at papuputiin. He is also, wash me and I will be watered. God could make him, David, as if he had never sinned at all. Tingnan nyo, ayon kay Spurgeon, ito yung thinking ni Spurgeon. Siguro ang sarap ng buhay ni Spurgeon.
na naiintindihan niya ang grace ng Panginoon, naiintindihan niya ang pagpapatawad ng Diyos, naiintindihan niya ang mercy ng Panginoon, maintindihan natin, sabi niya, God could make him, David, as if he had never sinned at all. Such is the power of the cleansing work of God upon the heart that He can restore innocence to us and make us as we have never been stained with transgressions at all. Wala ka ng guilt. Aalisin ng Diyos pati ang guilt natin. As if sa harapan niya, hindi ka nagkasala kasi napatawad ka na sa kasalanan. Ang sarap ng pakiramdam ng ganun. Minsan ayaw ko mag-church kasi hindi ako dapat nagkamali ako. Naisip niyo ba minsan yon? Hindi na muna ako tutugtog kasi ganito. Why? Go to God in prayer, ask for forgiveness, papatawarin tayo ng Panginoon, lilinisin niya tayo. Nilinis niya tayo actually. Wag tayo mabuhay sa guilt. Hindi po yun ang ibig sabihin ng repentance. Repentance is a change of mind in the love of God. Nagkakaroon tayo ng malinaw na pagkaintindi sa pag-ibig ng Diyos, sa pagpapatawad ng Diyos. Kapag naintindihan natin, matatakot talaga tayong dumumi. Hello? At matatakot tayong lumublob. Iiwas tayo sa marumi. Kasi alam natin, nilinis na tayo ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos. Binihisan na tayo ng bagong pagkatao. Binihisan na tayo ng kanyang katwiran. Binihisan na tayo ng kanyang katarungan. At ang umiiral sa atin ay habag at biyaya ng Diyos. Ang sabi niya, ito yung naging result ni David after his repentance. Verse 13. Actually, may prayer pa siya dito eh. Verse 10, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Sa atin naman po, hindi na inaalis ang Holy Spirit kasi silyo ito ng Panginoon. Sa kanila kasi ganun ang understanding. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with your willing spirit. Grabe yung prayer niya. At ito ang result sa kanya. Then I will teach the transgressors your ways and sinners will return to you. Ang ganda ng result. Ituturo ko sa mga katulad kong nagkasala kung gaano ka magmahal sa akin. Ituturo ko sa kanila kung paano ko tinanggap ang pagpapatawad mo, Panginoon. Ituturo ko sa kanila paano ako ni-restore ng Diyos at yun din ang gagawin ng Diyos sa'yo. Kapag lumapit ka sa Kanya at humingi ka ng tawad, huwag natin patigasin ang ating puso. Ang ganda nung naging kay David. Siya mismo isi-share niya ang kanyang experience, how he understood the loving kindness of God, how he understood the word hesed, how he understood the loyal and faithful love of God. Tapat ang pagmamahal ng Diyos sa kanya, sa kabila ng kanyang mga nagawa. Sino sa atin ang hindi nagkasala? Tapat pa rin ang Diyos sa kabila ng ating mga nagawa. Sabi ng isang philosopher, ewan ko tama ang pagkaka-pronounce ko, Aristotle. Aristotle ba? Sa karaniwang salita ng Pilipino, Aristotle. Pero sabi na pronunciation, Aristotle. Wow! Yung pala yung pronunciation. Aristotle. O ganda nun, Aristotle. According to Aristotle, repentance showed inner inconsistency. Ibig sabihin nun, talaga po ang ating kalooban ay hindi consistent. It changed day by day. Ang init-init mo ngayon,
malamig ka bukas. Determined ka today to worship God, bukas natamad kang mag-pray. Masigasig ka na nag-share, may time na ayaw mo na mag-share. Bakit? Alam naman ng Panginoon yung kalalagayan ng puso natin eh. That's why He is faithful in His love to us. Hindi nagbabago ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi alam niya darating yung time hindi tayo tapat sa Kanya. Yung mercy niya andyan. Dahil alam ng Diyos na talagang kailangan natin ng Kanyang habag. So, ito po talaga ang ibig sabihin ng repentance. Sa dami-dami ng sinabi ko, sabi ng Tyler's Greek Lexicon, repentance is first receiving your salvation through Jesus Christ by faith, and change of mind of those who receive salvation, who had begun to abhor their errors and misdeeds, and have determined to enter upon a better course of life. Are we determined to follow a better course of life? Handa na ba tayong baguhin yung direksyon ng buhay natin? No? Sabi diyan, determined to enter upon a better course of life. Why? Because now we understood how faithful the love of God in us. How faithful the love of Christ in me, that despite that I am doing this, hindi nagbabago pagmamahal niya sa akin. Hindi siya nagsasawang mahalin ako. At kung magkaganon man na hindi siya nagsasawang mahalin ako, uunawain ko yon at iintindihin ko, mamahalin ko din siya. Hindi man ganun katapat ang pagmamahal ko sa Kanya, pero somehow, sa kapasidad na kaya kong umibig sa Panginoon, iibigin ko siya. Then, so that it embraces both a recognition of sin and sorrow for it, and hearty amendment. Yakapin na talagang tayo nagkasala at nagsisisi, talagang nagigrieve yung puso natin, at i-amend natin ang puso natin na hindi ko na ito uulitin. The way I feel kapag nakakakita ako ng seaweeds, particular ang itsura niya, parang may mga dahon-dahon na may tusok-tusok, tapos may maliliit na parang bubbles. Yon, kasi madalas namin ginagamit yun na panlaro, pambato eh. Hindi ko alam na sobra pala yung ng katawan niya doon. Wala kaming kaalam-alam. Kaya every time na makikita ko siya, nilalayuan ko kahit wala yung pinsan ko. Ganun na ba ang tingin natin sa kasalanan? Kapag ganun, then we understand the word repentance. First, change of mind concerning sin. Second, renew of mind concerning the faithful love of God. At yun yung pinakamaganda. Our mind was renewed and understand the Hesed, the faithful love of God. Then the token and effect of repentance are good deeds. Hello? Yan yung conclusion niya. Tama ba? Kung talagang tayo ay may pagsisisi, makikita sa atin ang pagbabago ng buhay. Kung walang pagbabago, walang pagsisisi. Kung walang pagsisisi, hindi natin naiintindihan kung ano ibig sabihin ng repentance. Ang alam lang natin, repeat. Again. Repeat. Again. Pero pag-repent, change of mind. Renew
renewal of mind, understanding the faithful love of God. So kaya mga kapatid, the challenge is, kung ano man ang nagawa natin sa Panginoon, kung susuriin natin ang ating buhay from Sunday until this morning, whatever na sa tingin natin hindi nakapagpangiti sa Panginoon, nakapagpasama ng loob sa Diyos, nakapagpasama ng loob sa ating kapwa, at nagkakaroon tayo ng guilt na nagawa natin yon, then this is the time that you have to understand. You have to change our mind concerning that. At di na natin siya uulitin. But today, nagawa man natin ito mga kapatid. Nagawa man natin ang mga iniisip nating mali na nagawa natin. God is faithful in His love to you. His Hesed is in effect in us every day of our lives. Now, let us put this way as an ating course of action. No? As a course of action, yung ating mga errors and misdeeds, i-recognize natin sa Panginoon. Let us be honest before the Lord. Lord, ito po yung nagawa ko. I'm sorry po. I fail to do your will. I fail to do good to others kasi nakita ko mayroong tatawid kanina na matanda, di ko man lang tinulungan. Sorry po. I think this, I judge this person, I spoke these words. I'm sorry, Lord. Inaamin ko po nagkasala. Then, be determined to take a better course of life. Lipat tayo, mag-shift tayo ng nilalakaran. Punta tayo sa direksyong inihanda ng Diyos para sa atin. Then, embrace man natin, i-recognize natin ang kasalanan natin, at magkaroon tayo ng sorrow feel about this. At i-amend natin ang puso natin, I will not do it again. Kasi marumi siya. Namatay si Kristo para dito. Pinarusahan siya. Then, the token and effects which are good deeds. Makita sa atin ang mabubuting gawa. So, kung talagang mahal natin ang Panginoong Jesucristo, sabi niyan, ang nagmamahal kay Kristo ng buong kaluluwa ay tapat na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At nagtitiwala sa pagmamahal ng Diyos sa Kanya na hindi magbabago. Let us pray. Panginoon, salamat po sa isang karanasan ni Haring David. Minsan, iniisip namin, malaki yung kasalanan niya, maliit lang yung akin. Lord, lahat po ng kasalanan sa inyong harapan ay detestable. Masakit sapagkat nagdulot ito ng inyong kamatayan. Lahat ng kasalanan sa inyong harapan ay tinuturing na curse. Lahat ng kasalanan ay hindi pwede i-measure kung malaki o maliit. Kung kami nakakagawa ng kasalanan, katulad po na sinabi niyo sa mga Galileans, na sinasabi ng mga tao, masasamang tao sila, hindi tulad namin. O, sabi ng Panginoon, sabi po niyo, unless you repent, you also will perish. Lord, allow us to see ourselves before you. In humble spirit, we come to you and ask for your forgiveness. Sa lahat na nagawa namin pagkakasala, patawarin niyo po kami, Panginoon. Baguhin po ninyo ang aming pag-iisip tungkol sa mga kasalanan ito. At hindi namin ipagpatuloy sapagkat nasasaktan po kayo, nakakasakit sa aming kapwa, nahihirapan din po at naapektuhan kami personally. Lord, open our minds and renew our minds on how great is your love to us. You are God who is faithfully loving us completely.
by giving us continuously forgiveness. Dahil pinatawad niyo po kami sa pamagitan ni Jesucristo. Sa pamagitan ng pagpapatawad na to at pagtingin sa aming sariling malinis at pinatawad na sa aming kasalanan, maging maingat nawa kami, Panginoon, sa aming mga pagkilos, sa aming pananalita, sa aming mga lugar na pupuntahan, sa aming mga makakasama. Maging sensitive po kami that we are no longer of this world. That's why we will not walk on the pattern of this world. Panginoon, salamat po sa iyong message, sa life ni David, sa life namin, nakapareho nakakaranas ng iba't ibang klase ng turmoil ng pagkakasala, pero ang pagmamahal ninyo, ang siya magre-renew sa amin, magre-restore sa amin. At lumalapit po kami sa inyo with humble spirit. According to your word, Apostle John says that if we confess our sins before you, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, for this assurance. In Jesus' name, amen.